Sa likod ng payapang kurtina ng isang maliit na bayan, ang tanging nais ng isang magandang dalaga na nagngangalang Clara ay mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang ama. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nawasak nang ang kanyang ama, si Mang Lito, ay pinaratangan ng pagpupuslit ng iligal na droga at dinakip ng walang anumang warrant of arrest. Sa istasyon ng pulisya, isang aroganting opisyal na nagngangalang Senior Master Sergeant Velasco ang nag-alok ng areglo kapalit ng 100,000 piso. Nang tumanggi si Clara, siya ay pinahirapan, itinali sa isang puno, at tinakot gamit ang apoy at baril. Lingid sa kanilang kaalaman, isang batang pulis na nagngangalang Corporal Reyes ang lihim na nag-record ng lahat ng kalupitang iyon. Kasama si Marco, isang investigative journalist, sinimulan nilang buwagin ang sindikato ng pangingikil na kinabibilangan ni Velasco at ng kanyang superior na si Major Santos. Isang bitag ang binuo, ngunit halos masira ang lahat ng si Clara at Marco ay tambangan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, lumitaw si Corporal Reyes at ibinunyag ang kanyang dobleng pagpapanggap bilang bahagi ng isang special team mula sa regional director para buwagin ang sindikato ng korupsyon mula sa loob. Magtagumpay kaya sina Clara, Marco at Reyes na ilantad ang buong katotohanan at palayain si Mang Lito. At ang isang lihim mula sa nakaraan ni Mang Lito na mabubunyag ay lalo pang magpapagulo sa sitwasyon. Nagpapahiwatig na ito ay hindi lamang simpleng pangingikil, kundi isang planadong paghihiganti. Tunghayan kung paano isinugal ni Clara at ng kanyang mga kasama ang lahat para sa katarungan sa isang laban kontra sa bulok na sistema. Muli kayang matatagpuan ng maliit na bayan ang kapayapaan nito o tuluyan ng maghahari ang kadiliman. Sa pusod ng katahimikan ng isang maliit na bayang agrikultural sa San Jose, Nueva Ecija, na malayo sa ingay at gulo ng modernong syudad, namumuhay ang isang dalagang nagngangalang Clara. Simple lamang ang kanyang buhay, mahigpit na nakakabit sa araw-araw na gawain ng kanyang ama, si Mang Lito, isang magsasaka na kilala sa kanyang katapatan at integridad. Pangarap nilang dalawa ang isang payapang pamumuhay, malayo sa mga intriga ng mundo sa labas. Ang tanging pinanghahawakan nila ay ang mga marangal na prinsipyo at ang init ng isang pamilya. Ang malulusog na palayan at ang lupang binungkal ng may buong pagmamahal ang naging piping saksi sa sagradong ugnayan nilang mag-ama. Ito ang larawan ng isang buhay na maayos at puno ng kapayapaan. Clara, nandito na si Itay. Ang garalgal at pagod na boses ni Mang Lito ang karaniwang hudyat ng pagtatapos ng araw. Ngunit sa gabing iyon, ang katahimikang laging bumabalot sa kanilang tahanan ay nawasak at naging pira-piraso. Isang malakas na kalabog sa pinto ang sinundan ng mga sigawan at mabibigat na yabag ng paa ang bumasag sa katahimikan. Si Clara, na nooy naghahanda ng mainit na kape, ay napatalon sa gulat. Ano yon? Bulong niya, ang kanyang puso ay kumakabog ng hindi karaniwan. Ang pinto ng kanilang bahay ay sapilitang sinira at sa isang iglap, ang kanilang maliit na sala ay napuno ng mga madidilim na anino. Mang Lito, arestado ka. Isang matigas na boses mula sa isang lalaki ang pumunit sa katahimikan. Ang sinag ng mga flashlight ay tumama sa nanlalaking mga mata ni Clara. Nakita niya ang kanyang ama, nakararating lamang mula sa bukid at kakatanggal pa lang ng salakot habang inilalapag ang kanyang mga gamit sa pagsasaka, na pinalilibutan ng isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng pulis. Bawat isa sa kanila ay may hawak na mahahabang baril. Arestado. Anong ibig sabihin nito? Wala akong ginagawang masama, sigaw ni Mang Lito, sinusubukang ipagtanggol ang kanyang dignidad. Ang pagkalito at hindi paniniwala ay malinaw na mababaka sa kanyang kulubot na mukha. Akusado kang nagpupuslit ng iligal na droga, sagot ng isa sa mga pulis na may malamig na tono, walang bahid ng anumang emosyon. Napasinghap si Clara. Droga? Imposible yan. Hindi kailanman iniiwan ni Itay ang aming palayan. Ni hindi niya nga alam kung ano ang droga, sigaw ni Clara. Humakbang siya pasulong at nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang abutin ang kamay ng kanyang ama, ngunit mabilis siyang hinarang ng isa sa mga opisyal. Manahimik ka. Trabaho ito ng pulisya. Huwag kang makialam, sigaw ng isa pang pulis. Nasaan ang warrant of arrest ninyo? Hindi ninyo maaaring basta-basta na lang dakpin ang isang tao nang walang kautusan mula sa korte, sigaw ni Clara, sinusubukang humanap ng lehitimong basehan sa gitna ng mga pulis.
Ngunit, ang tanong ni Clara ay binaliwala. Ang mga pulis ay nagkatinginan lamang na may mga blankong ekspresyon na para bang ang mga salita ni Clara ay hangin lamang na dumaan. Sumama ka sa amin ngayon, Mang Lito. Iniutos ng isa sa kanila habang marahas na hinihila ang braso ni Mang Lito. Si Mang Lito, na tila nagulat at nalilito, ay wala nang nagawa kundi magpatangay. Clara, huwag kang mag-alala, walang kasalanan si Itay, mahinang sabi niya, tinitigan ang kanyang anak na may mga matang puno ng pighati bago siya kinalagkad palabas ng bahay. Si Clara, na ngayon ay mag-isang nakatayo sa gitna ng nagulong bahay, ay naramdaman ang pagguho ng kanyang mundo. Ang imposibleng akusasyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Paano nangyaring ang isang tapat na magsasaka na halos hindi umaalis sa kanyang bukid ay mapagbintangan ng isang karumal-dumal na krimen? Ang gabi na dapat sana ay tahimik na pagtatapos ng araw ay naging simula ng isang bangungot na hindi niya kailanman inakala. Tanging ang likod na lamang ng kanyang ama ang kaya niyang tanawin habang papalayo ito, tinatangay ng kadiliman at ng isang walang basehang paratang. Sumikat ang araw ngunit hindi ito nagdala ng kapayapaan. Ang anino ng gabing pagdakip sa kanyang ama ay nananatiling malinaw sa isipan ni Clara. Kailangan kong gumawa ng paraan. Walang kasalanan si Itay, determinadong sabi niya sa sarili habang pinupunasan ang natitirang luha sa kanyang mga pisngi. Gamit ang natitirang lakas ng loob, nagmamadaling nagtungo si Clara sa istasyon ng pulisya ng San Jose. Ang kanyang puso ay puno ng kaunting pag-asa na mananaig ang katarungan. Tiyak na may legal na proseso. Hindi nila maaaring ikulong ang isang tao nang walang ebidensya, bulong niya sa sarili habang matatag na tinatahak ang mga kalye ng bayan na noon ay tahimik pa. Pagdating doon, ang kapaligiran sa istasyon ay tila malamig at banyaga. Matapos maghintay ng ilang sandali, isang pulis ang tumawag sa kanya. Binibining Clara, pinapatawag po kayo ni Senior Master Sergeant Velasco. Tumango si Clara. Muling kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Pumasok siya sa isang kwarto kung saan isang lalaking nakaunipormeng pulis na may aroganting anyo ang nakaupo sa likod ng isang malaking mesa. Ayon si Senior Master Sergeant Velasco. Maupo ka, maikling utos niya nang hindi man lang tumitingin kay Clara. Umupo si Clara sa silyang nasa harapan ni Velasco. Pigil ang kanyang hininga. Gusto ko pong magtanong tungkol sa aking ama, si Mang Lito. Dinakip po siya kagabi dahil sa isang walang basehang akusasyon. Nagsimula si Clara na may nanginginig ngunit matatag na boses. Ngumisi si Velasco. Si Mang Lito. Medyo komplikado ang kasong iyan. Pero mayroong paraan para magkaareglo tayo para sa tatay mo. Kumunot ang noo ni Clara. Areglo? Anong ibig ninyong sabihin? Ganito kasi iyon, binibini. Pwedeng makalabas ng buhay ang tatay mo at makakalimutan na ang kasong ito. Basta't ihanda mo lang ang 100,000 piso, kaswal na sabi ni Velasco sa halagang iyon na para bang nakikipagtawaran lamang sa palengke. Nagulat si Clara. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Tila kumulo ang kanyang dugo. 100,000 piso. Baliw ka ba? Pangingikil yan. Walang kasalanan ang ama ko. Hindi ninyo maaaring tratuhin ang mga mamamayan ng basta-basta, sigaw ni Clara habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Mahinang tumawa si Velasco. Isang tawang tumusok sa pandinig ni Clara. Baliw. Binibini, ito ang proseso. Pwede kang pumili. Malaya ang tatay mo o habang buhay siyang mabubulok sa kulungan. Lalong lumapad ang mapanuyang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ito proseso. Ito ay korupsyon at pangingikil sa mga maliliit na taong walang kalaban-laban. Hindi ako magbabayad kahit 1 sentimo. Nilalapastangan ninyo ang batas, ganting sigaw ni Clara, dinuduro ito. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa silid, puno ng galit na hindi na mapigilan. Ang pag-asang mananaig ang katarungan na kanina isumisibol ay ngayon ay durog na durog, pinalitan ng matinding galit at pandidiri sa unipormadong nasa kanyang harapan. Ang peking tagapagtanggol ng batas na iyon ang siyang unang lumalabag dito. Hindi ito proseso. Ito ay korupsyon at pangingikil sa mga maliliit na taong walang kalaban-laban. Hindi ako magbabayad kahit 1 sentimo.
Nilalapastangan ninyo ang batas, sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng nag-uumapaw na galit. Sumagad ang inis ni Clara. Sa isang iglap ay sumugod siya, itinaas ang kanyang kamay upang atakihin si Velasco, upang ilabas ang lahat ng kanyang pagkadismaya at kawalan ng magawa na naipon sa kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang balak na labanan ang kawalang katarungan ay tinugunan ng hindi inaasahang kalupitan. Ang lakas ng loob mo, sigaw ni Velasco, namumula ang kanyang mukha. Bago pa man makasuntok si Clara, dalawang pulis na kanina patahimik na nakatayo sa sulok ng silid ay mabilis na sumugod. Mahigpit nilang hinawakan ang mga braso ni Clara, hinihila siya palayo sa mesa. Bitawan ninyo ako. Wala kayong karapatan, sigaw ni Clara, nagpupumigla sa kanilang pagkakahawak. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi sapat laban sa dalawang matipunong lalaki. Kinaladkad si Clara palabas ng silid, dumaan sa malamig na mga pasilyo ng istasyon ng pulisya, hanggang sa makarating sila sa likod bahay ng istasyon. Ang amoy ng sinusunog na basura ay sumasalubong, nagpapasikip sa paghinga ni Clara. Walang awa, ang kanyang katawan ay itinali sa isang malaking puno ng mangga gamit ang magaspang na lubid na mahigpit na pumulupot sa kanyang mga pulso at paa. Ang matinding sikat ng araw ay tumatama sa kanyang balat, nagdaragdag sa pisikal at emosyonal na pagdurusa na kanyang nararanasan. Si Velasco, na may malupit na ngiti sa kanyang mga labi, ay lumapit kay Clara. Akala mo ba kaya mo akong paglaruan, binibini? Nagkakamali ka, mahina niyang sabi, ngunit puno ng pagbabanta. Pagkatapos ay naglabas siya ng pusporo at mahinahong nagsindi ng maliit na apoy sa paligid ng mga paa ni Clara, hinahayaan ang mga baga na dilaan ang tuyong lupa sa paligid. Ang manipis na usok ay nagsimulang umakyat at ang init nito ay dahan-dahang gumapang paitaas. Simula pa lang yan, sabi ni Velasco. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng kalupitan. Kapag naglakas loob kang magsalita, kahit kanino tungkol sa pangyayaring ito o tungkol sa tatay mo, mas malala pa rito ang sasapitin mo. Pagkatapos ay itinaas niya ang hawak na baril, itinutok ang dulo nito mismo sa mukha ni Clara. Naiintindihan mo? Sa oras na may malaman akong lumabas sa bibig mo, lilipad ang buhay mo at ng tatay mo. Huwag na huwag mo kaming susubukang galawin. Tinitigan lamang siya ni Clara ng malamig na tingin na para bang wala ni katiting na takot ang dumadampi sa kanyang puso. Kahit na ang kanyang katawan ay masakit at nakatali, ang kanyang diwa upang lumaban ay nanatiling nag-aalab. Sa likod ng tinging iyon ay nakatago ang isang determinasyong nagbabaga, na para bang sinasabing, hindi mo kailanman mapapatay ang apoy ng katotohanan. Ang tanawing iyon, isang tunay na banta sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, ay naging simbolo kung gaano kalupit ang kapangyarihang inaabuso. Sa gitna ng banta at ng maliit na apoy na gumagapang sa ilalim ng kanyang mga paa, nanatiling matatag si Clara, matalim na nakatitig kay Velasco. Akala mo ba matatakot ako rito? Nagkakamali ka, sabi niya sa kanyang isip. Ang apoy ng paghihimagsik ay lalo pang nag-alab sa loob niya. Hindi ako yuyuko sa isang mangikikil na tulad mo. Bagamat ang kanyang mga labi ay tikom, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng isang paglaban na hindi kailanman mamamatay. Hinayaan ni Clara na magsalita si Velasco, sinasalo ang bawat salita ng pagbabanta na lumalabas sa bibig ng aroganteng opisyal. Ngunit ang kanyang isip ay nagpaplano na ng susunod na hakbang. Bibigyan kita ng hanggang sa susunod na linggo, sabi ni Velasco, inilapit ang kanyang mukha kay Clara. Kung hindi mo ihahanda ang pera, mabubulok sa kulungan ang tatay mo at huwag ka nang umasang makikita mo pa siya. Ang tono ng kanyang boses ay malamig at puno ng katiyakan, na para bang wala ng ibang pagpipilian si Clara kundi sumuko. Tandaan mo ang mga sinabi ko. Huwag kang susubok na makipaglaro ng apoy sa akin. Pagkatapos ay sumenya si Velasco sa kanyang dalawang tauhan na pakawalan si Clara. Marahas na tinanggal ang lubid na nakatali sa katawan ni Clara, nag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Napahandusay si Clara, ngunit agad niyang tinipon ang kanyang lakas. Patutunayan ko na mali kayong lahat, bulong ni Clara sa kanyang puso, tinitingnan ang likod ni Velasco na nagsimulang lumayo. Dinala siya palabas ng bakod ng istasyon, palayo sa amoy na nasusunog na basura at sa init ng banta. Nang makalaya, bumangon si Clara mula sa sakit at takot na bumalot sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay maaaring nanghihina, ngunit ang kanyang determinasyon ay lalo pang tumibay.
Itay, palalayain kita, bulong niya sa hangin. Ang mga luhang kanina ipinipigilan ay dumaloy na sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa likod ng kadilimang iyon, isang sinag ng pag-asa ang nagsimulang sumilay. Si Police Corporal Reyes, isang batang pulis na kanina pa nanonood sa malupit na pangyayari mula sa malayo, ay mabilis at tahimik na iniligtas ang video recording sa kanyang cellphone. Hindi ito maaaring palampasin, bulong ni Reyes sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumikilos, nire-record ang bawat detalye ng kalupitan ni Velasco. Kailangan nilang panagutan ang ginawa nila. Si Reyes mismo ay isang lihim na miyembro ng Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG, na nag-iimbestiga sa sindikato ng pangingikil sa loob ng istasyong iyon. Matagal na niyang pinaghihinalaan ang maruming gawain ng ilang opisyal, at ang pangyayari ngayon ay nagbigay sa kanya ng matibay na ebidensya na kanyang kailangan. Nang hindi nalalaman ni Velasco, bawat banta, bawat segundo ng pagpapahirap kay Clara, ay malinaw na nai-record bilang bahagi ng isang sistematikong pamamaraan ng pangingikil. Matapos pakawalan at dalhin palabas ng bakod ng istasyon, naramdaman ni Clara ang hapdi sa kanyang katawan. Ngunit ang sugat sa kanyang kalooban ay mas malalim. Siya ay napahandusay. Ngunit gamit ang natitirang lakas, siya ay bumangon. Ang takot na kanina ay sumasakal sa kanya, ay naging nagbabagang galit at determinasyon. Walang kasalanan si Itay at hindi ko sila hahayaang makatakas, bulong niya sa sarili, habol ang kanyang hininga. Alam niyang hindi niya ito kayang harapin mag-isa. Ang kanyang isip ay agad na napunta sa isang pangalan, Marco. Ang kanyang kaibigan mula high school na ngayon ay kilala bilang isang masugid na investigative journalist. Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha ni Clara ang kanyang cellphone. Hello, Marco. Si Clara to. Ang kanyang boses ay paos, pinipigilan ang pag-iyak. Kailangan ko ng tulong mo. Ang tatay ko. Dinakip nila at kinikikilan kami. Sa kabilang linya, natahimik si Marco sandali. Clara, anong nangyari? Kumalma ka muna. Ikwento mo ng dahan-dahan, sagot niya. Ang tono ng kanyang boses ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala. Ikinuwento ni Clara ang lahat ng nangyari, mula sa misteryosong pagdakip sa kanyang ama hanggang sa mga banta at pangingikil na ginawa ni Velasco. Alam kong parang baliw ito, Marco. Pero sigurado akong pinagplanuhan ang pagdakip kay Itay. Humihingi sila ng 100,000 piso para palayain siya. 100,000? Malinaw na pangingikil yan, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng galit. Sige, Clara, kailangan nating magkita agad. Hahanap ako ng ligtas na lugar. Kinabukasan, nagkita sina Clara at Marco sa isang maliit na kapihan sa isang liblib na lugar, malayo sa karamihan. Ano ang maaari nating gawin, Marco? Tanong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Seryosong tumango si Marco at binuksan ang kanyang laptop. Una, kailangan nating alamin kung ito ba ay isang hiwalay na kaso o mayroong pattern sa likod nito. Mabilis na nag-type si Marco sa keyboard, naghahanap ng mga lokal na balita at mga ulat na maaaring may kaugnayan. Hahanapin natin ang mga kaso ng mga kahalintulad na pagdakip, lalo na yung may mga paratang ng droga, o iba pang hindi kapanipaniwalang krimen na nauwi sa paglaya matapos magbayad ng pera. Paliwanag ni Marco. Nakatingin din si Clara sa screen ng laptop. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat impormasyong lumalabas. Hindi nagtagal, nagsimula silang makahanap ng ilang mga artikulo at ulat mula sa mga mamamayan na kahina-hinala. Tingnan mo ito, Clara. Isang magsasaka, inakusahang tulak ng droga, pinalaya matapos magbayad ang pamilya ng areglo. Ito rin, isang maliit na tindera, inakusahan ng pagnanakaw. Isinara ang kaso matapos magkaroon ng di-opisyal na donasyon. Hindi lang si Itay, bulong ni Clara, nagulat. Marami pang ibang maliliit na tao ang naging biktima. Dinakip sila ng walang malinaw na ebidensya at pagkatapos ay pinalaya matapos magbayad ng ransom. Tumango si Marco, eksakto. Ito ay isang pattern ng organisadong sindikato ng pangingikil. Clara, ang tatay mo ay hindi ang unang biktima at maaaring hindi rin ang huli kung hindi natin ito pipigilan. Ang kanilang determinasyon ay lalo pang tumibay na pagtatantong ang kanilang laban ay hindi lamang para kay Mang Lito, kundi para sa katarungan ng maraming iba pang biktima.
Dala ng nag-aalab na determinasyon, patuloy na sinuri ni na Clara at Marco ang mga datos sa laptop ni Marco. Walang katuturan ito, Marco. Walang opisyal na dokumento ng pag-aresto kay Itay, sabi ni Clara, itinuturo ang screen. Kahit ang kaso niya ay hindi man lang nakatala sa sistema nila. Seryosong tumango si Marco. Ibig sabihin, lahat ito ay iligal. Ang pag-aresto ay walang legal na basehan. Opisyal na, hindi kailanman ikinulong ang tatay mo, kahit man lang sa papel. Patuloy silang naghukay ng mas malalim, sinisiyasat ang bawat butas ng impormasyon na kanilang mahahanap. Ngayon, subukan nating alamin ang daloy ng pera, sabi ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Sinubaybayan nila ang mga kahina-hinalang transaksyon, inihahambing ang mga petsa ng pag-aresto ng ibang mga biktima sa daloy ng pondo. Tingnan mo ito, Clara, sigaw ni Marco. Maraming mga money transfer mula sa iba't ibang biktima patungo sa mga account na may kaugnayan kay Senior Master Sergeant Velasco. Yumuko si Clara patungo sa screen. At hindi lang yan, mayroon ding papunta sa account ng kanyang superior, si Major Santos. Malinaw na organisado ito, Marco. Mayroon silang network. Bigla, isang boses ang gumulat sa kanila. Naghahanap kayo ng ebidensya. Mayroon akong maibibigay na makakatulong. Mabilis na lumingon sina Clara at Marco, nagulat nang makita si Police Corporal Reyes na nakatayo malapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit kalmado. Reyes, paano mo nalaman na nandito kami? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay halo-halong pagkagulat at pagdududa. Pinagmasdan din ni Marco si Reyes ng may pag-iingat. Itinaas ni Reyes ang kanyang kamay, isang senyas ng pagpapakalma. Huminahon kayo, hindi ako kaaway. Nandito ako para tumulong. Alam ko ang pinagdadaanan ninyo. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang cellphone. Nirecord ko lahat ng nangyari sa istasyon ng pulisya noong tinakot kanila, Clara. Ito ang ebidensya. Ipinakita ni Reyes ang isang video sa kanyang cellphone na malinaw na nagpapakita ng sandaling itinali ni Velasco si Clara sa puno at tinakot siya gamit ang baril. Muling nakita ni Clara ang eksenang iyon. Tumayo ang kanyang mga balahibo. Ito nga, bulong niya. Ni-record mo. Matatag na sagot ni Reyes. Ako ay isang lihim na miyembro ng IMEG. Matagal ko nang iniimbestigahan ang sindikatong ito ng pangingikil. Kayo ang susi para mailantad ang lahat. Tiningnan niya sina Clara at Marco ng salitan. Ang recording na ito, kasama ang ebidensya ng daloy ng pera na natagpuan ninyo, ay magpapatibay na lahat ng ito ay bahagi ng isang sistematikong pamamaraan ng pangingikil. Nagkatinginan sina Clara at Marco. Ang kanilang pagdududa ay dahan-dahang napalitan ng pag-asa. Kaya talagang gusto mo kaming tulungan, tanong ni Marco para makasiguro. Naman, matatag na sagot ni Reyes. Magtutulungan tayo. Mayroon na akong ideya tungkol sa kanilang modus operandi. Kailangan nating bitagin sina Velasco at Santos. Ang tatlo ay umupo ng mas malapit, bumubuo ng isang detalyadong plano. Ganito, sabi ni Reyes, Clara, tatawagan mo si Velasco at magpapanggap na pumapayag sa hinihingi niyang pera. Maghahanda tayo ng isang bag na may tracking device at voice recorder. Tumango si Clara, ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng determinasyon. Sige, gagawin ko ang lahat para sa aking ama. Handa na ang plano. Si Clara ang magiging pein, magpapanggap na papayag sa hinihinging pera ni Velasco. Samantala, sina Marco at Corporal Reyes ay magmamasid mula sa malayo gamit ang mga recording equipment. Sigurado ka bang ligtas ito, Reyes? Tanong ni Clara, sinusubukang itago ang kanyang kaba. Inihanda na natin ang lahat, Clara. Ang bag na ito ay may tracking device at voice recorder. Sa oras na kunin ito ni Velasco, mayroon na tayong hindi matututulang ebidensya. Mahinahong sagot ni Reyes, ibinibigay ang isang maliit na madilim na bag kay Clara. Idinagdag ni Marco, susundan kita mula sa malayo. Manatili kang nakikipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng listening device na ito. Kinabukasan, maaga pa at mahamog pa nang maglakad sina Clara at Marco patungo sa istasyon ng pulisya. Kailangan nating mag-ingat, bulong ni Marco. Maaaring may hinala na sila.
Tumango si Clara. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis sa kanyang dibdib. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay patungo sa bitag na kanilang inihanda, iba ang sinabi ng tadhana. Bigla, mula sa isang makitid na eskinita, ilang malalaking-lalaking nakasibilyan ang sumalakay sa kanila. Ayan sila. Huliin sila, sigaw ng isa sa kanila. Ingat, Clara, sigaw ni Marco, sinusubukang hilahin si Clara palayo. Ngunit napakabilis ng pangyayari. Brutal silang tinambangan. Ang bag na dala ni Clara na naglalaman ang tracking device at recorder ay agad na inagaw at sinunog sa kanilang harapan. Hindi, huwag, sigaw ni Clara, sinusubukang abutin ang bag. Ngunit marahas na itinulak ang kanyang kamay. Ang makapal na usok ay umakyat mula sa nasusunog na bagay na para bang tinupok ang lahat ng pag-asa na kanilang binuo. Masyado na kayong maraming alam, ungol ng isa sa mga goons, hinahawakan ang braso ni Clara. Agad na isinakay sina Clara at Marco sa isang itim na van na naghihintay. Saan ninyo kami dadalhin? Tanong ni Marco, sinusubukang lumaban. Ngunit isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang batok na nagpahilo sa kanya. Marahas na isinara ang pinto ng van at humarurot ito, dinala sila sa isang luma at abandonadong bodega sa labas ng bayan. Sa loob ng madilim at maalikabok na bodega, itinali sina Clara at Marco. Tila gumuho ang lahat ng kanilang plano. Paano ito nangyari? Alam nila ang plano natin, bulong ni Clara, nawawala ng pag-asa. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay hindi pa tapos. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng bodega. At pumasok ang ilang tao. Sa kanila, nagulat sina Clara at Marco nang makita si Corporal Reyes. Reyes, ikaw. Kasama ka sa pananambang, tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at pagtataksil. Posible kayang bahagi rin siya ng sindikato. Nagpapanggap lang ba siyang tumutulong sa lahat ng oras na ito? Tila nawasak ang lahat. Ang pag-asang kanina ay sumisibol ay naging malalim na kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa na bumalot sa kanila, habang nakatali sina Clara at Marco sa loob ng lumang bodega, ang makita si Corporal Reyes na kasama sa pananambang ay isang malaking dago. Reyes, ikaw. Bahagi ka rin ba nila? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay pigil dahil sa pakiramdam ng pagtataksil. Tinitigan ni Marco si Reyes nang may hindi makapaniwalang tingin na para bang lahat ng pag-asang kanilang binuo ay gumuho sa isang iglap. Ngunit sa likod ng lahat, may mas malalim na plano. Lumapit si Reyes kay Clara, seryoso ang kanyang mukha. Clara, makinig kang mabuti, bulong niya, tinitiyak na hindi maririnig ng ibang mga goons. Hindi ito tulad ng inaakala ninyo. Hindi ko kayo pinagtaksilan. Huminto siya sandali, tinitigan ng malalim ang mga mata ni Clara. Naka-double cover ako. Bahagi ito ng aming estratehiya upang makapasok ng mas malalim sa kanilang inner circle, upang magbukas ng daan patungo sa kanilang kuta. Kumunot ang noo ni Clara, sinusubukang unawain. Makapasok. Anong ibig mong sabihin? Kami ay isang special team mula mismo sa Regional Director, paliwanag ni Reyes. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng otoridad. Hulihin na namin ang mga tiwaling pulis na ito. Ngunit kailangan pa namin ng matibay na ebidensya mula sa iyong testimonya. Ang naranasan mo, ang narinig mo, lahat iyon ay mahalaga. Tinitigan ni Clara si Reyes. Ang pagdududa sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang sinag ng pag-asa. Kaya sa lahat ng oras na ito, nagtatrabaho ka para sa Regional Director. Matatag na sagot niya. Inatasan akong buwagin ang sindikatong ito mula sa loob. Ang pagdakip sa inyo kanina ay isang palabas lamang para lubusan silang magtiwala sa akin. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang maliit na voice recorder mula sa likod ng kanyang uniforme. Clara, ibigay mo ang iyong testimonya ngayon. Ikwento mo lahat ng ginawa nila sa iyo, lahat ng banta ni Velasco, lahat. Ito ang magiging pinakamatibay na ebidensya. Walang pag-aalinlangan, agad na pumayag si Clara. Sinimulan niyang ikwento muli ang bawat detalye ng kalupitang dinanas niya sa istasyon ng pulisya, ang mga banta ni Velasco, hanggang sa kanyang pagkakakidnap. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit nagsalita siya ng malinaw at sunod-sunod,
tinitiyak na bawat salita ay perpektong na-record. Si Marco, na kanina pa nakikinig, ay tumingin ngayon kay Reyes na may halong ginhawa at paghanga. Matapos matagumpay na maipadala ni Reyes ang signal kasama ang kumpletong ebidensya, ang testimonya ni Clara, ang recording ng pagkakidnap, at ang datos ng daloy ng pera na kanilang natipon, ang special team mula sa regional headquarters, sa utos ng regional director ay agad na kumilos. Bigla, ang tunog ng mga sirena ng pulisya ay umalinggaw papalapit. Bumukas ang pinto ng bodega at pumasok ang isang grupo ng mga pulis na naka-full uniform, pinamumunuan ng isang mataas na opisyal. Sila ang special team ng regional office. Clara, Marco, ligtas na kayo, sabi ng isa sa mga pulis habang mabilis na tinatanggal ang kanilang mga tali. Pagkatapos ay isinama sila sa special team. Hindi nagtagal, ang mga sasakyan ng special team ay huminto sa harap ng istasyon ng pulisya, kung saan nakatalaga sina Velasco at Major Santos. Ang mga mukha ni Velasco at Santos, na nooy nagre-relax sa kanilang mga mesa, ay agad na nagpakita ng pagkagulat at pamumutla nang makita ang pagdating ng grupo. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Velasco, tumayo mula sa kanyang upuan. Ngunit ang mas ikinagulat nila, kasama si Reyes sa special team, nakatayo ng tuwid sa kanyang uniforme, tinitingnan silang dalawa na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Kayong dalawa ay haharap sa proseso ng batas at pananagutan ang lahat ng inyong ginawa, sabi ni Reyes na may malamig na boses, walang bahid ng anumang emosyon. Sa isang iglap, ang buong sindikato ng pangingikil ay dinakip sa isang malawakang operasyon na inihanda sa loob ng maraming buwan. Ang bayan ay sa wakas makakahinga na ng maluwag. Sa gitna ng kaguluhan ng pag-aresto, ang kapaligiran sa istasyon kung saan nakatalaga sina Velasco at Santos ay naging tensyonado. Ang mga sirena ay umaalingaw pa rin at ang mga sigaw ng utos ay naririnig sa lahat ng dako. Sina Velasco at Santos, na may mga maputlang mukha, ay agad na pinusasa ng special team na pinamumunuan ni Corporal Reyes. Ano to? Hindi ninyo maaaring gawin to, sigaw ni Velasco, sinusubukang magpumiglas. Si Major Santos, bagamat mas kalmado, ay nagpakita rin ang pagkabigla. Bahagyang umiti si Reyes. Ang kanyang tingin ay puno ng tagumpay. Kayong dalawa ay haharap sa proseso ng batas at pananagutan ang lahat ng inyong ginawa, malamig na sabi ni Reyes. At ang buong sindikato na ito ay nahuli na namin sa isang malawakang operasyon na inihanda sa loob ng maraming buwan. Agad na dinala sina Velasco at Santos sa regional headquarters, isinakay sa sasakyan ng walang magawa. Pagdating doon, dinala sila sa isang interrogation room na madilim. Isang tensyonadong katahimikan ang bumalot sa silid. Mayroon kaming matibay na ebidensya laban sa inyo, sabi ng isang miyembro ng interrogation team, inilapag ang mga dokumento sa mesa. Mayroon kaming recording ng pagkidnap kay Binibining Clara, ang kanyang kumpletong testimonya, at ang datos ng mga kahina-hinalang daloy ng pera sa inyong mga account. Ngunit, ang dalawang tiwaling opisyal ay patuloy pa ring nagtanggi. Wala akong alam dyan. Paninira lang yan lahat, mataas na tono ng pagtanggi ni Velasco, sinusubukang iligtas ang sarili. Sumagot din si Major Santos, hindi kami kailanman nangingikil. Tiyak na isa itong hindi pagkakaunawaan. Patuloy na ipinakita ng interrogation team ang mga ebidensya isa-isa, nang may pasensya ngunit may diin. Ipinatugtog nila ang mga audio at video recordings, ipinakita ang mga screenshot ng mga bank transaction, at inilahad ang mga testimonya ng mga biktima. Hanggang sa wakas, bumukas ang pinto ng interrogation room. Isang matikas na anyo, si Regional Director Brigadier General De Leon, ang pumasok at matalim na tiningnan ang dalawang opisyal. Ang matalim na tingin ni General De Leon ay tila kayang basahin ang kanilang mga puso. Ang aura ng dignidad at integridad na nagmumula sa general ay nagpatamimi sa dalawa. Ang kanilang depensa ay gumuho. Yumuko si Velasco, hindi magawang tingnan ang mga mata ng general. Malalim na huminga si Major Santos, malinaw ang pagkatalo sa kanyang mukha. Sige, bulong ni Major Santos. Inaamin na namin ang lahat. Si Velasco, na kanina ay arugante, ay tahimik na lamang na tumango, tinatanggap ang kanyang kapalaran. Kami nga ang gumawa ng pangingikil na iyon. Matapos marinig ang pag-amin, iniutos ni General De Leon, dalhin sila sa kulungan.
Ang proseso ng batas ay magpapatuloy ng walang kinikilingan. Ang dalawang opisyal na umabuso sa kanilang kapangyarihan ay muling pinusasan at dinala palabas ng silid patungo sa selda kung saan nila pagbabayaran ang kanilang mga karumal-dumal na gawain. Ang katarungan, bagamat na antala, ay sa wakas ay natagpuan ang daan nito. Matapos ang pag-amin ni Velasco at Santos at ang pagdakip sa buong sindikato, isang malaking ginhawa ang bumalot sa puso ni Clara. Hindi nagtagal, dumating ang magandang balita. Ang ama ni Clara, si Mang Lito, ay sa wakas ay pinalaya. Sinundo siya mula sa selda at dinala sa isang safe house na pag-aari ng pambansang pulisya, isang lugar na lihim para sa kanilang kaligtasan. Ang muling pagkikita ng mag-ama ay puno ng emosyon. Agad na niyakap ni Clara ng mahigpit ang kanyang ama. Ang mga luha ng kaligayahan ay bumasa sa kanilang mga pisngi. Itay, sobrang nag-alala ako, bulong ni Clara. Marahang hinaplos ni Mang Lito ang buhok ng kanyang anak. Ayos lang ako, anak. Napakatapang mo. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng safe house, magkatabi silang naupo. Ang amoy ng mainit na kape ay hindi sapat upang lubusang alisin ang tensyon na nananatili pa rin. Anak, mayroon akong dapat sabihin sa iyo, sabi ni Mang Lito. Ang kanyang boses ay mahina at mabigat, bumasag sa katahimikan. Tumingin si Clara sa kanyang ama, naghihintay. Sa lahat ng panahong ito, may itinatago akong isang malaking lihim. Malalim na huminga si Mang Lito. Ang kanyang tingin ay lumipad sa malayo. Noon, maraming taon na ang nakalipas, naging police informant ako. Nagulat si Clara. Informant. Si Itay. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Anak. Marami akong alam tungkol sa sindikatong iyon. Matagal na silang nandyan. Kumikilos sa likod ng mga anino, inaapi ang mga maliliit na taong tulad natin. Ang boses ni Mang Lito ay may pait. Madalas akong magbigay ng impormasyon sa isang tapat na opisyal na sinusubukang linisin ang institusyon. Pero bakit hindi ninyo kailanman ikinuwento, Itay? Tanong ni Clara, nalilito. Tiningnan ni Mang Lito ang kanyang anak na may mga matang puno ng pagsisisi. Pagod na ako sa karahasan at kawalang katarungan na ginagawa nila sa mga tao. Tumanggi na akong makisali pa. Tumanggi akong maging bahagi ng kanilang maruruming gawain. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay. At dahil sa pagtangging iyon, ako ang naging target nila. Gusto nila akong patahimikin. Natahimik si Clara, pinoproseso ang bawat salita. Kaya ang akusasyon ng droga. Hindi iyon isang pagkakataon lang, anak, pagpapatuloy ni Mang Lito. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng nakatagong galit. Iyon ay isang planadong paghihiganti. Sinadya nilang siraan ako para hindi na ako makapagsalita, para mawala ako sa sirkulasyon. Akala nila, sa pagdakip sa akin, lahat ng impormasyong hawak ko ay kasama kong malilibing. Isang bagong pag-unawa ang bumalot kay Clara. Ang mga pangyayaring kanilang dinanas ay hindi lamang tungkol sa pangingikil, kundi isang mas malaki at mas madilim na sabuatan na nag-ugat sa isang madilim na nakaraan. Ilang linggo matapos ang nakakagulat na revelasyon ni Mang Lito tungkol sa kanyang pagiging informant at sa motibo ng paghihiganti sa likod ng kanyang pag-aresto, ang buhay ni Clara at ng kanyang ama ay nagsimulang mahanap muli ang kapayapaan. Nasa safe house pa rin sila, ngunit ang anino ng takot ay dahan-dahang nawawala, pinalitan ng pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Hanggang isang araw, isang opisyal na imbitasyon ang dumating. Pinapapunta sila upang makipagkita kay Regional Director Brigadier General De Leon sa kanyang opisina. Itay, ano po ito? Tanong ni Clara, medyo kinakabahan. Ngumiti si Mang Lito nang nagpapakalma. Siguro ito na ang panahon para tuluyan na nating isara ang kabanatang ito, anak. Pagdating sa opisina ng Regional Director, malugod silang tinanggap ni General De Leon. Maupo po kayo, Mang Lito, binibining Clara, sabi ng General. Ang kanyang kilos ay puno ng katapatan. Ipinatawag ko kayong dalawa dito dahil may mahalagang bagay akong gustong sabihin ng personal. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng seryosong pag-aalala at malalim na pagsisisi. Sa ngalan ng institusyon ng kapulisan at sa aking personal na kapasidad, gusto kong ipaabot ang aking taos-pusong paghingi ng tawad, sabi ni General De Leon, tinitingnan sina Mang Lito at Clara ng salitan.
Lubos naming ikinalulungkot ang pagdurusang dinanas ninyo dahil sa kagagawa ng mga tiwaling opisyal sa aming hanay. Ang kanilang ginawa ay tunay na nagpaparumi sa pangalan ng kapulisan at nagtaksil sa tiwala ng mamamayan. Yumuko sandali si General De Leon. Isang kilos na bihirang makita mula sa isang mataas na opisyal. Ipinapangako namin na hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Tiningnan ni Mang Lito si General De Leon. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-unawa. Salamat po, General. Pinahahalagahan namin ang inyong katapatan at katapangan na aminin ang pagkakamaling ito. Tumango rin si Clara. Gumaan ang kanyang pakiramdam nang marinig ang taos-pusong paghingi ng tawad. Tinatanggap po namin ang inyong paumanhin, General, sabi ni Clara. Isang mabigat na pasanin ang nabunot mula sa kanilang mga balikat. Ang pag-amin at paghingi ng tawad mula sa pinakamataas na pinuno ng pulisya sa rehiyon ay naging isang karapat-dapat na pagtatapos sa kanilang pagdurusa. Ito ay hindi lamang tungkol sa katarungan para kay Mang Lito, kundi tungkol din sa pagpapanumbalik ng tiwala ng mamamayan sa institusyong dapat na nagpoprotekta sa kanila. Ilang panahon matapos ang emosyonal na pagkikita kay General De Leon at ang taos-pusong paghingi ng tawad, gumawa ng konkretong hakbang ang general upang maibalik ang imahe ng institusyon. Panahon na upang muling itatag ang tiwala ng mamamayan, bulong niya sa kanyang pinakamalapit na staff. Hindi nagtagal, isang malaking pormasyon ang idinaos, tinipon ang lahat ng miyembro ng kapulisan sa regional headquarters. Ang hanay ng mga malinis na uniforme ay pumuno sa parada, hudyat ng isang mahalagang sandali na magaganap. Lumakad si General De Leon patungo sa podium. Ang kanyang tingin ay tumawid sa buong hanay. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng otoridad. Mga kapatid, mga miyembro ng pambansang pulisya ng Pilipinas na aking iginagalang, simula niya. Alam nating lahat na sa mga nakalipas na panahon, may mansang dumungi sa ating institusyon. Ang kagagawa ng ilan ay sumira sa tiwala ng taong bayan. Tiwalang pinaghirapan nating itayo. Bahagyang tumaas ang kanyang boses. Idinidiin ko rito, hindi natin kukonsintihin ang anumang pang-aabuso sa tungkulin para sa pansariling interes. Ang mga miyembro ay nakinig ng mabuti. Ang iba ay yumuko. Ang iba ay nagpakita ng seryosong ekspresyon. Ang ating tungkulin ay maglingkod at protektahan ang mamamayan, hindi ang apihin sila, pagpapatuloy ni General De Leon. Maging mga alagad ng batas na kayang kalingain ang mga mamamayan na magiging tagapagtanggol, hindi maninila. Ibalik natin ang karangalan ng unipormeng ito. Tinapos niya ang kanyang talumpati sa isang malakas na panawagan para sa pagbabago. Matapos ang pormasyon, nagdaos din si General De Leon ng isang press conference na dinaluhan ng maraming mamamahayag at isinahimpapawid sa buong bansa. Sa harap ng mga kamera at mikropono, nagsalita siya ng tuwid at malinaw. Sa lahat ng mamamayan, nais kong ipaalam na tinugunan na namin ng may bagsik ang mga opisyal na umabuso sa kanilang kapangyarihan. Kami ay buong pusong nakatuon sa paglilinis ng institusyong ito mula sa mga maruruming gawain, mariing sabi ng general. Pagkatapos ay nagbigay siya ng mahalagang panawagan sa lahat ng mamamayan. Kung mayroon mang opisyal na nangikil at ng abuso, mangyaring i-report agad. Huwag kayong matakot, poprotektahan namin kayo at tutugisin ang may sala. Ang mensaheng ito ay kumalat, umalinggaw sa bawat sulok ng mga lungsod at nayon. Ang mga mamamayang nakarinig sa balita at sa panawagan ng general ay nakaramdam ng ginhawa at kaligayahan. Salamat sa Diyos, sa wakas ay may nangahas na tugisin sila, sabi ng isang ina sa palengke. Hindi na natin kailangang matakot na mag-report kung may pangingikil, sabi naman ng isang magsasaka. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang takot na bumabalot sa kanilang mga puso ay nagsimulang maglaho. Sila ay masaya dahil ang mga alagad ng batas ay nagpakita ng tapat na hangarin na maging mabuting tagapaglingkod at tagapagtanggol ng mga mamamayan. Ang ugnayan sa pagitan ng mga mamamayan at ng mga pulis na dating mailamat ay nagsimulang mabuo muli sa pundasyon ng panibagong tiwala at pag-asa. Ang balita tungkol sa pag-aresto sa mga tiwaling pulis at ang panawagan ni General De Leon para sa reforma sa institusyon ay kumalat na parang sariwang hangin sa buong maliit na bayan. Dati, ang anino ng takot at kawalan ng tiwala ang laging bumabalot sa mga mamamayan tuwing nakakakita sila ng unipormadong pulis. Dati, kapag may pulis na dumadaan, kinakabahan ka,
sabi ng isang nagtitinda ng gulay sa kanyang kapitbahay. Takot kang kikilan o hulihin ng walang dahilan. Ngunit ngayon ay may tunay na pagbabago. Ang mga mamamayang nakarinig mismo sa panawagan ng general sa telebisyon at radyo o mula sa bibig ng iba ay sa wakas ay naging masaya at nakapamuhay ng payapa kasama ang mga alagad ng batas. Ang ginhawa ay mababaka sa kanilang mga mukha. Hindi na natin kailangang magtago o magbulungan kapag may problema, sabi ng isang batang ina sa kanyang asawa. Ang regional director mismo ang nagsabi, kapag may opisyal na gumawa ng kalokohan, i-report agad. Ang bagong tapang na ito ay umusbong dahil sa garantyang proteksyon mula sa pinakamataas na pinuno ng pulisya. Sa iba't ibang sulok ng bayan, nagbago ang mga usapan. Ang mga batang dati tinuturo ang lumayo sa mga pulis ay ngayon tinitingnan sila ng may mga matang puno ng pag-usisa. Isang maliit na bata ang naglakas loob na batiin ang isang pulis na nagpapatrolya. Salamat po, Kuya Pulis. Ngumiti ang pulis at tumango. Isang simpleng interaksyon na nagpapakita ng malaking pagbabago sa ugnayan ng mga mamamayan at ng mga pulis. Sila ay masaya dahil ang mga alagad ng batas ay nagiging mabuting tagapaglingkod na kayang kalingain ang mga mamamayan. Ito ay isang biyaya, sabi ng isang lider ng komunidad sa isang pulong. Dati, pakiramdam namin nag-iisa kami sa paglaban sa kawalang katarungan. Ngayon, alam naming may mga pulis na may integridad at handang maglingkod. Ang presensya ng pulisya ay hindi na itinuturing na banta, kundi bilang tagapagtanggol at tagapagpatupad ng tunay na katarungan. Nagsimulang makaramdam ng kaligtasan at proteksyon ang mga mamamayan, alam na ang kanilang mga boses ay pinakikinggan at ang katarungan ay ipinaglalaban. Isang bagong umaga ang sumikat para sa maliit at tahimik na bayang iyon, dala ang pag-asa para sa isang mas maliwanag na hinaharap kung saan ang batas ay ipinapatupad ng may integridad at ang mga tao ay namumuhay ng payapa. Sa pagpapanumbalik ng tiwala ng mamamayan at reforma sa hanay ng kapulisan, ang buhay sa maliit na bayan ay tunay na nagbago. Ang katahimikang ninakaw ng intriga ay muling sumibol ng mas matatag. Ang kwento ng katapangan ni Clara, ang katapatan ni Mang Lito, ang kasipagan ni Marco, at ang sakripisyo ni Corporal Reyes ay naging isang alamat na ikinukwento mula sa bibig hanggang bibig, nagbibigay inspirasyon sa marami. Naaalala mo ba kung gaano tayo katakot sa mga pulis noon? Tanong ng isang lola sa kanyang apo isang hapon sa beranda. Ngayon, tingnan mo, nandyan sila para protektahan tayo. Ang mga bata sa paaralan ay nagsimulang tumingin sa mga pulis nang may nagniningning na mga mata. Gusto kong maging tulad ni Corporal Reyes, isang bayaning nagpanggap, sigaw ng isang batang lalaki sa kanyang mga kaibigan sa palaruan. Ang mga nagtitinda sa palengke ay hindi na nangangamba kapag nakakakita ng mga pulis na nagpapatrolya. Sa halip, tinatanggap nila ito ng may ngiti at mainit na pagbati. Kamusta ang benta ngayon, Ale? Tanong ng isang pulis ng may kabaitan. At ang mga tindera ay hindi nag-aatubiling magbahagi ng kanilang mga kwento. Ang mga mamamayan na nakarinig at nakakita mismo ng pagbabago ay sa wakas ay naging masaya at nakapamuhay ng payapa kasama ang mga alagad ng batas. Ang ugnayan na dating puno ng pagdududa ay napalitan ng pagtitiwala at paggalang sa isa't isa. Sila ay masaya dahil ang mga alagad ng batas ay nagiging mabuting tagapaglingkod na kayang kalingain ang mga mamamayan. Ang mga patrol ay naging mas madalas, ngunit may mga palakaibigang mukha at isang mapanghikayat na diskarte. Ang mga maliliit na kaso ay nilulutas ng may karunungan at ang mga ulat ng mga mamamayan ay siniseryoso. Ang maliit na bayan na dating pinagbantaan ng kadiliman ng korupsyon ay ngayon ay nagniningning, nagiging isang halimbawa kung paano maibabalik ng integridad at katapangan ang liwanag ng katarungan. Ang kwento ni Clara at Mang Lito ay hindi lamang tungkol sa paglaya ng isang ama, kundi tungkol sa paglaya ng isang komunidad mula sa tanikala ng takot. Nagbubukas ng